Ang magandang Swiss flight attendant na sa pilitang lumapag sa paliparan ng Pilipinas. Sa Pilipinas, mas gugustuhin ko pang mag-crash landing sa dagat kaysa lumapag sa isang bansang may ganoong klase ng sistemang hindi mo mahulaan. Iyan ang mismong mga salitang binitiwan ko sa harap ng mga pasahero. Kapag naaalala ko ngayon, parang gusto kong lamunin ng lupa sa hiya. Pero noong mga sandaling iyon, seryoso ako. Wala akong tiwala sa bansang Pilipinas. O sa totoo lang, mababa ang tingin ko rito. Palaging may banta ng mga natural na kalamidad, may kakaibang sistema ng lipunan, at ipinagpalagay kong luma at bulok na rin pati ang mga pasilidad sa paliparan nila. Para sa aming mga taga-Europa, iyon ang karaniwang kaalaman. Ngunit sa araw na iyon, ang aking kayabangan ay nadurog ng pira-piraso. Ang pangalan ko ay Elian. Ako ang chief cabin crew sa isang airline company sa Switzerland. Sa loob ng 15 taon kong karera, puro mga ruta sa Europa lamang ang aking hinawakan. Hanggat maaari, iniiwasan ko ang mga biyahe patungong Asya. Sa isip ko, ang kanilang mga sistema ay hindi pulido at ang mga pamantayan sa kaligtasan ay hindi makapapantay sa Europa. Lalo na ang mga bansang tulad ng Pilipinas na itinuturing kong dapat iwasan. Ang mga nakikita ko lang sa balita ay tungkol sa mga bagyo, lindol, at isang lipunang kakaiba at mahirap unawain. Ganoon din ang pananaw ng aking mga kasamahan. Habang nagkakape kami sa lounge ng aming head office sa Zurich, palaging may nagsasabi, huwag lang sana akong mabigyan ng flight papuntang Asya. Lalo na sa Pilipinas, hindi mo alam kung kailan tatama ang isang malakas na bagyo. Ako naman ay tatango na lang bilang pagsang-ayon. Dahil para sa amin, iyon ang katotohanan. Kung interesado kayo sa karugtong ng kuwentong ito, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel. Naway maging makabuluhan din para sa inyo ang karanasang ito. Nangyari ito sa isang flight mula Zurich patungong Maynila. Umaga kami umalis at maganda ang panahon. Naging maayos ang pagpasok ng mga pasahero at perpekto ang paghahanda namin para sa in-flight service. Gaya ng dati, taglay ko ang mataas na antas ng profesionalismo sa aking trabaho. Iyon ang aking ipinagmamalaki bilang isang Swiss. 2 oras matapos kaming mag-take off, umalingaw-ngaw sa anunsyo ang boses ng kapitan. Lahat ng cabin crew, umupo agad sa inyong mga puwesto. Kasabay ng paliwanag na may matinding turbulence na paparating, halos hindi pa natatapos ang kanyang mga salita nang maramdaman naming lahat ang biglaang pagbagsak ng eroplano, isang biglaang pagbulusok. Iyon ang una. Naghiyawan ang mga pasahero at mabilis kong ikinabit ang aking seatbelt, ngunit ang puso ko'y tila nahulog na sa pinakamalalim na bangin. Sa labas ng bintana, kulay abo ang buong kalangitan. Hindi iyon mga ulap, iyon ay isang unos. Ang tunog ng malalakas na patak ng ulan na tumatama sa bintana ay parang mga maliliit na batong ibinabato sa amin. Ang eroplano ay niyugyog na parang laro ang hawak ng isang higanteng kamay. Dumating ang ikalawang pagbulusok, mas malala kaysa sa una. Nagkalampagan ang mga overhead compartment at may mga bagaheng nahulog. Nagsimulang sumigaw ang mga pasahero. Anong nangyayari? Bakit ganito kalakas ang yugyog? Reklamo nila. Sinubukan kong sumagot ng mahinahon, ngunit kahit ang sarili kong boses ay nanginginig. Mananatili po tayong kalmado. Mahigpit lang po nating ikabit ang ating mga seatbelt, sabi ko. Ngunit sa kaloob-looban ko, wala akong kahit katiting na kasiguraduhan. At hindi nga ito huminahon. Dumating ang ikatlong pagbulusok. At sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay tumagilid ng tuluyan ang eroplano. Napapikit ako. Naalala ko ang maliwanag na kalangitan ng Switzerland, ang mga eroplanong lumilipad sa ibabaw ng Alps, ang payapa at matatag na mga sandaling iyon. May pumasok na tawag mula sa sabungan, boses ng co-pilot. Ipinaalam niya na ayon sa abiso mula sa Ninoy Aquino International Airport, Naya sa Maynila, imposible na kaming makalapag doon. Sarado na rin ang Clark International Airport. At pati ang Davao ay hindi na rin tumatanggap ng mga flight dahil sa sama ng panahon. Ang katabi kong si Clara ay nanginginig na nagtanong, "Saan na tayo pupunta?" Hindi ako makasagot. Lahat ng malalaking paliparan ay sarado. Nagsimula na ring mag-alala ang mga pasahero. Sunod-sunod ang tanong kung gaano na lang karami ang natitirang gasolina ng eroplano. Sinubukan ko silang pakalmahin, ngunit pati ang mga kamay ko ay nanginginig na rin. Iyon ang sandaling gumuho ang aking profesional na pagiging kalmado. Noon, narinig naming muli ang boses ng kapitan. Ang Mactangian Cebu International Airport, MCIA, na lang daw ang tanging bukas. Doon kami mag-emergency landing.
Sa Cebu, sa Pilipinas, iyon ang mga salitang lumabas sa bibig ko. Sigurado po ba kayong sa Pilipinas lang talaga? Wala na po bang ibang lugar? Tanong ko. Matigas ang sagot ng kapitan. Lahat ay sarado at ang MCIA na lang ang natatanging pagpipilian. Isang pasahero ang sumigaw. Delikado sa Pilipinas. Sa isang bansang laging tinatamaan ng sakuna tayo lalapag. Baliw na ba kayo? Sinundan pa ito ng iba. Maayos ba ang mga pasilidad ng paliparan nila? Kakayanin ba nila ang ganito kalakas na bagyo? Pagdududa nila. May isa pang nagbigay ng sukdulang mungkahi. Hindi ba't mas ligtas pa kung sa dagat na lang tayo lumapag? Gusto kong sang-ayunan ang kanilang mga sinabi. Dahil sa totoo lang, ako man ay labis na nag-aalala sa bansang Pilipinas. Ang banta ng mga natural na kalamidad, ang hindi episyenteng sistema, ang hindi matatag na sitwasyon. Iyon ang mga imaheng pumupuno sa aking isipan, ngunit wala na kaming pagpipilian. Paubos na ang aming gasolina at lalo pang lumalakas ang unos. Hinawakan ni Clara ang aking kamay. Magiging maayos lang kaya tayo? Tanong niya. Tumango lang ako, ngunit wala akong kasiguraduhan. Sa isip ko lang ako bumulong. Kahit saan, basta makalabas lang tayo sa unos na ito, sapat na. At ganoon nga, tinahak namin ang daan patungong Pilipinas. Patuloy pa rin ang pagyugyog ng eroplano at madilim pa rin sa labas ng bintana. Napapikit ako at nagdasal. Sana makabalik kami ng ligtas sa Switzerland. Sana matapos na ang bangungot na ito. Nang pumasok kami sa airspace ng Pilipinas, lalo pang lumakas ang bagyo. Hindi na ito simpleng pag-uga sa kaliwa at kanan. Para kaming isang laruang eroplano na kinuha ng isang hindi nakikitang higanteng kamay at walang awang iwinawasiwas. Walang makita sa labas ng bintana, tanging kulay abong ulap at rumaragas ang ulan. Ibinigay na ng sabungan ang utos para sa paghahanda sa paglapag. Mabilis kong ininspeksyon ang cabin. Siniguro kong lahat ng pasahero ay may seatbelt at maayos na nakalagay ang kanilang mga bagahe. Ngunit patuloy pa rin ang panginginig ng aking mga kamay. Sa loob ng 15 taon, ngayon ko lang naranasan ang ganitong sitwasyon. Si Clara ay namumutla na sa aking tabi. Nababasa ko ang takot sa kanyang mga mata. Ganoon din ang nararamdaman ko. Pinipilit ko lang na huwag ipakita. Bago kami tuluyang lumapag, dumating ang huling pagbulusok. Ngunit hindi ito patayo. Isang kakaibang hangin ang nagtulak sa eroplano ng pahalang. Tila dumudulas kami patagilid. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga pasahero at may ilan nang nagsimulang magdasal. Sumandal ako sa pader at mariing ipinikit ang aking mga mata. Sa sandaling iyon, walang silbi ang aking profesional na dangal. Tanging ang pagnanais na mabuhay bilang isang simpleng tao ang nasa isip ko. At noon, nang sumayad ang eroplano sa lupa, taliwas sa aking inaasahan, hindi gaanong malakas ang impact. Siyempre, may yugyog, ngunit mas banayad ito kaysa sa aking pinangangambahan. Narinig ko ang tunog ng mga gulong na dumadampi sa runway at nagsimulang umandar ang reverse thrust engines para bumagal ang takbo. Sumilip ako sa bintana at nasaksihan ko ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Ang runway ay hindi nanginginig. O mas tamang sabihin, taliwas sa nagngangalit na kalangitan, ito ay ganap na matatag. Sa kabila ng bumubuhos na malakas na ulan, hindi binabaha ang ibabaw ng runway. Perpektong gumagana ang kanilang drainage system. Ang mas lalong ikinagulat ko ay ang sumunod. Ang mga ilaw sa runway ay nakahanay ng wasto at nakahanda na ang mga ground vehicle sa kabila ng pagiging sentro namin ng bagyo. Nakaposisyon ng maayos ang mga bumbero, ambulansya at mga ground personnel. Nang tuluyang huminto ang eroplano, agad na lumapit ang mga hagdan at sasakyan. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at sanay. Tila daan-daang beses na nilang naranasan ang ganitong sitwasyon. Tulala akong nakatingin sa labas ng bintana. Kahit sa Switzerland, tiyak na magkakagulo sa ganitong sitwasyon. Kahit sa Zurich Airport, kapag may malakas na hangin, karaniwan na ang mga delayed na paglapag at mabagal na ground operations. Ngunit iba ang Pilipinas. Sa gitna ng rumaragasang bagyo, lahat ay kumikilos ng wasto, mabilis at matatag. Unti-unti nang kumalma ang mga pasahero. Ang mga taong kanina'y sumisigaw, ngayon ay nagpapakawala na ng buntong hininga ng ginhawa. May ilan pang ang pumalakpak. Ngunit ako, gulong-gulo pa rin. Ang Pilipinas na alam ko ay hindi ganitong bansa. Akala ko ito ay hindi episyente, hindi matatag at mapanganib na lugar. Ngunit ang tanawing nasa harap ko ngayon ay lubusang sumasalungat sa aking mga maling akala. Isang anunsyo ang umalingamngaw. Boses ng kapitan, ligtas na raw kaming nakalapag sa Mactangan Cebu International Airport.
Nagpasalamat din siya sa kooperasyon ng mga pasahero. Tumingin ako kay Clara. Nakatingin din siya sa akin. Tahimik kaming nagtanguan. Isang pakiramdam ng ginhawa na kami ligtas na. Ngunit kasabay nito, may nagsimulang mayanig sa loob ko. Ang aking mga paniniwala, mga maling akala at ang aking kayabangan. Ikinabit na ang tulay papunta sa departure gate. Mabilis na kumilos ang mga staff ng paliparan at isa-isang bumaba ang mga pasahero. Nakatayo ako sa tabi ng pinto. Pinagmamasdan silang lumabas. Isang pasahero ang kumausap sa akin. Mas maayos pala ang paliparan ng Pilipinas kaysa sa inaasahan ko. Mabuti na lang. Ngumiti ako, ngunit sa loob-loob ko, puno ako ng hiya. Hindi lang ito maayos, perpekto ito. Matapos makababa ang lahat ng pasahero, nanatili ako sandali sa loob ng eroplano. Muli akong tumingin sa labas ng bintana. Patuloy pa rin ang pag-ulan, ngunit ang paliparan ay gumagana ng walang anumang problema. Noon, napansin ko ang service cart na hawak ko. Natanggal pala ito sa pagkakakabit dahil sa huling pagbulusok bago kami lumapag. Ang mga bote ng tubig sa loob ay tumapon at nagkalat sa sahig. Lumuhod ako upang pulutin ang mga ito. At bigla na lang, tumulo ang aking mga luha. Kasalanan ko. Responsibilidad kong siguraduhin na maayos na nakakabit ang cart bago ang matinding turbulence. Bilang isang profesional, nabigo ako. Bilang isang Swiss cabin crew, ito ay isang kahihiyan. Naalala ko ang mga salitang ibinato sa akin ng isang pasahero kanina. Swiss cabin crew ka ba talaga? Kahit ito hindi mo magawa ng maayos? Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na tumusok sa aking dibdib. Minamaliit ko ang Pilipinas, ngunit sa katotohanan, sila ang maayos at ako ang nagkamali. Pakiramdam ko ay gumuho ang aking pagkatao. Ang 15 taon kong karera ay tila naglaho at sa sandaling iyon, naramdaman kong napakaliit ng aking pagkatao. Lumapit si Clara at hinawakan ang aking balikat. Okay lang yan. Lahat naman tayo nagkakamali, pag-alo niya. Ngunit umiling ako. Hindi ito okay. Dahil ang bansang Pilipinas, ang lugar na labis kong minamaliit, ay nagpakita ng mas mataas na antas ng profesionalismo kaysa sa akin. Inayos ko ang cart at dahan-dahang tumayo. Nagtungo ako sa terminal ng paliparan. Paglabas ko, bumungad sa akin ang loob ng Mactanggent Cebu International Airport. Malawak, malinis at maayos. Sa kabila ng malakas na bagyo sa labas, normal ang operasyon sa loob. Bumulong ako sa aking sarili. Pilipinas, anong klaseng bansa ka ba talaga? Sa electronic display board ng terminal, lumitaw ang mga pulang letra. Lahat NG flights ay kanselado. Mula Asia hanggang Europa, lahat ng papalabas na biyahe ay nakansela. Isang super typhoon ang tumawid sa kapuluan ng Pilipinas at ganap na itinigil ang lahat ng operasyon ng mga eroplano. Paulit-ulit na inanunsyo na kailangan naming maghintay ng hindi bababa sa 48 na oras. Na-stranded ako. Kinailangan kong manatili sa Pilipinas. Napabuntong hininga si Clara sa aking tabi. Ang iba pang mga crew ay pagod na nakaupo sa mga bench. Lahat kami ay gustong umuwi, ngunit imposible. Sa kasalukuyang sitwasyon, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa aming head office sa Switzerland. Hinihingi ang detalyadong ulat tungkol sa emergency landing. Bakit sa Mactanggent Cebu Airport kayo lumapag? Wala bang ibang pagpipilian? Nasiguro ba ang kaligtasan ng mga pasahero? Magsumite agad ng ulat. Napatingin ako sa screen ng aking telepono. Kailangan kong gumawa ng ulat, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Dapat ko bang isulat ang buong katotohanan? Na lahat ng paliparan ay sarado at wala kaming ibang pagpipilian, na ang Pilipinas ang tanging pag-asa. Kung isusulat ko iyon, ano ang sasabihin ng head office? Tiyak na itatanong nila, bakit sa Pilipinas pa? Wala bang mas ligtas na lugar? Dumating ang pangalawang mensahe, mas apurahan ang tono. Ang mabilis na pag-uulat ay kinakailangan. Kung maantala, maaaring magkaroon ng issue sa responsibilidad. Napabuntong hininga ako. Issue sa responsibilidad. Nangangahulugan na may isang taong kailangang managot sa sitwasyong ito at ipinapahiwatig nila na maaaring ako iyon. Nagsimula na ring maglabas ng kanilang sama ng loob ang mga pasahero. Isang lalaki ang nakakita sa akin at lumapit. Galit ang kanyang mukha. Bakit sa Pilipinas tayo lumapag? Kailan ang susunod na flight? Tanong niya. Sinubukan kong magpaliwanag ng mahinahon hanggat maaari na ito ay isang desisyong hindi maiiwasan dahil sa emergency at ang kaligtasan ng mga pasahero ang pinakamahalaga. Ngunit hindi siya nakumbinsi. Sinasabi mong kaligtasan ang inuuna, pero bakit sa isang bansang mapanganib dahil sa mga kalamidad tayo lumapag?
sagot niya. Isa-isa nang nagsilapitan ang iba pang mga pasahero. Lahat ng kanilang mga mata ay nakatuon sa akin. Nawalan ako ng masabi, panganib ng kalamidad. Sa totoo lang, iyon din ang iniisip ko. Naniniwala akong hindi matatag at mapanganib na lugar ang Pilipinas. Paano ko ngayon maipapaliwanag na hindi iyon totoo? Sumingit ang isang babaeng pasahero. Magbibigay ba kayo ng hotel? Paano ang kompensasyon? Tanong niya. Sinabi kong ipoproseso ito ayon sa patakaran ng airline, ngunit hindi siya nasiyahan. Hindi namin kailangan ng patakaran. Kailangan namin ng solusyon ngayon din, sigaw niya. Nagsimula akong makaramdam ng matinding pressure. Ang galit ng mga pasahero, ang pressure mula sa head office, at ang sarili kong kaguluhan sa isipan lahat ay sabay-sabay na dumating. Si Clara ang sumagip sa akin. Siya ang humarap at nagpaliwanag sa mga pasahero. Sinabi niyang inaayos na ang kanilang mga hotel at ginagawa ng airline ang lahat ng makakaya. Kahit hindi pa rin sila masaya, pansamantala silang huminahon. Nagpasalamat ako kay Clara. Okay lang, sabi niya, ngunit ang sumunod niyang sinabi ay tumusok sa aking dibdib. Hindi mo ito kasalanan, pero hindi madali ang sitwasyong ito. Pagod na ang lahat, gusto na nilang umuwi. Hindi mo ito kasalanan, paulit-ulit na umikot ang mga salitang iyon sa aking isipan. Talaga bang hindi ko ito kasalanan? Wala ba akong magagawang mas mahusay? Naupo ako sa isang bench. Walang tigil ang pagdating ng mga mensahe sa aking telepono mula sa head office, sa mga kasamahan at sa aking pamilya. Lahat ay nagtatanong tungkol sa sitwasyon at kung kailan ako makakauwi. Wala na akong lakas na sumagot. Muling umalingaw-ngaw ang anunsyo sa paliparan. Impormasyon tungkol sa pansamantalang tirahan para sa mga pasahero ng mga nakanselang flight. Kami ring mga crew ay binigyan ng hotel. Habang sakay ng bus papunta sa hotel, nakita ko ang tanawin ng Cebu sa gabi. Patuloy pa rin ang ulan at malakas ang hangin. Ngunit ang mga ilaw ng lungsod ay hindi namatay at ang mga tao ay patuloy pa rin sa kanilang mga gawain. Pinagmasdan ko ang tanawin. Kung sa Switzerland ito, tiyak na hihinto ang lahat sa ganitong bagyo. Magsasara ang mga tindahan at mananatili ang mga tao sa kanilang mga bahay. Ngunit iba ang Pilipinas. Kahit sa gitna ng bagyo, buhay pa rin ang lungsod. Nakarating kami sa hotel, malinis at modernong gusali. Pagkatapos mag-check-in, umakyat ako sa aking kwarto. Pagsara ko ng pinto, doon ko lang naramdaman ang pag-relax. Humiga ako sa kama at nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Dahil ba sa takot, sa pagod, o dahil sa pakiramdam na napakaliit ng aking pagkatao? Isinubsob ko ang aking mukha sa unan. Ginawa ko lang naman ang lahat ng makakaya ko, paulit-ulit kong sinabi sa sarili. Ngunit ginawa ko nga ba talaga ang lahat? Maipagmamalaki ko ba ang aking mga ginawa sa mga pasahero, sa head office, at sa aking sarili? Narinig ko ang tunog ng ulan mula sa labas ng bintana. Lumalalim na ang gabi sa Pilipinas at ako'y nag-iisang umiiyak sa isang hindi kilalang hotel sa isang hindi kilalang bansa. Kinuha ko muli ang aking telepono. Kailangan kong gawin ang ulat para sa head office. Ngunit kahit ilagay ko ang aking mga daliri sa keyboard, wala akong maisulat na kahit isang salita. Ano ang dapat kong isulat? Na ang Pilipinas ay mas kahanga-hanga kaysa sa inaasahan ko. Na perpekto ang sistema ng kanilang paliparan. Na mali ang aking mga maling akala. Hindi ko maaaring isulat ang mga iyon. Ang hinahanap ng head office ay hindi isang madamdaming kuwento. Ang gusto nila ay mga objektibong katotohanan at isang malinaw na pananagutan. Ibinaba ko ang aking telepono. Bukas na lang, sabi ko sa sarili. Masyado na akong pagod ngayon. Humiga ako sa kama at tumitig sa kisame. 48 na oras. Hindi bababa sa 2 araw pa akong mananatili sa Pilipinas, sa hindi kilalang bansang ito. Sa lugar na ito na labis kong minamaliit. Napapikit ako at nag-isip, paano ko dapat gugulin ang oras na ito? Mananatili na lang ba ako sa kwarto ng hotel? O dapat ba akong gumawa ng ibang bagay? Walang lumabas na sagot. Isang bagay lang ang sigurado. Nasa gitna ako ngayon ng pinakakaguluhan at pinakamalaking pagsubok sa aking buhay. Nasasakal ako. Hindi ko kayang manatili lang sa kwarto ng hotel at maghintay ng 48 na oras nang walang ginagawa. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kailangan kong makita, maramdaman at mapatunayan ang isang bagay. Kaya naghanap ako ng kalapit na bundok sa isang map app. Nakakita ako ng isa na may mataas na rating at ayon sa mga review, sapat na ang 1 oras at kalahati para marating ang tuktok. Maganda ang mga tanawin sa larawan at mukhang maayos ang daan. Para sa aming mga Swiss, ang bundok ay bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay.
Para sa akin na lumaki sa paanan ng Alps, ang ganitong klaseng bundok ay parang isang magaang na paglalakad lamang. Nagsuot ako ng trekking shoes, isang manipis na windbreaker at lumabas ng hotel. Simple lang ang aking mga dala, isang bote ng tubig at ang aking telepono, iyon lang. Nakarating ako sa paanan ng bundok sakay ng taxi. May ilang sasakyan na sa parking lot at abala ang mga taong nakasuot ng pang-akyat ng bundok. Sa simula, maayos ang lahat. Tahimik ang daan at sariwa ang hangin. Sumasayaw ang mga puno sa hangin at naririnig ko ang huni ng mga ibon. Ang mga Pilipino ay nakakagulat na mababait. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumapit at kinausap ako. "Dayuhan ka ba? Ngayon ka lang ba aakyat dito?" tanong niya. Nagbigay pa siya ng payo na medyo matarik daw ang daan kaya dapat akong mag-ingat. Ngumiti ako at sumagot, pero sa isip ko, tinatawanan ko siya. Ito, matarik? Kung ikukumpara sa Alps, para lang itong palaruan. Kaya, sa sangandaan ng beginner's course at ng mas mahirap na daan patungong tuktok, mag-isa akong pinili ang mas mahirap na daan. Mukhang masyadong madali ang beginner's course at naisip kong mas maganda ang tanawin mula sa tuktok. Tahimik ang daan na iyon, halos walang tao at tanging ang kaluskos ng mga dahon sa hangin ang naririnig ko. Nasiyahan pa nga ako. Kailangan ko ng oras para sa aking sarili. Ngunit agad kong napagtanto na hindi ito tahimik na daan, kundi isang bihirang gamiting landas. Unti-unting kumitid ang daanan, ang mga kahoy na hagdan ay sira-sira na sa ilang bahagi at maputik ang lupa dahil ito sa ulan kagabi. Bawat hakbang ko, lumulubog ang aking sapatos sa putik, madulas. Sinubukan kong kumapit sa mga sanga ng puno para makabalanse, ngunit madali itong nababali. Lalo pang tumarik ang daan, nagsimula na akong hingalin. Ang mga daanan sa Alps ay banayad at maayos ang pagkakagawa, ngunit iba dito. Mga matatarik na daan, madulas na putik, at mga sirang hagdan ang humaharang sa akin. Sinubukan kong humawak sa isang bato, ngunit basa rin ito at madulas. Nawalan ako ng balanse, natumba, at malakas na tumama ang aking tuhod sa lupa. Isang matinding sakit ang naramdaman ko. Nagdudugo ang aking tuhod, punit ang aking pantalon, at may gasgas din ang aking mga palad. Napaupo ako, lintik. Isang mura ang lumabas sa aking bibig. Sa Switzerland, hinding-hindi mangyayari ito. Laging ligtas ang mga daanan at malinaw ang mga palatandaan. Pero ano ito? Bakit nila hinahayaang bukas ang isang daan na hindi naman inaalagaan? Noon, may narinig akong mga yabag na papalapit. Isang babaeng Pilipina na nakasuot ng pang-akyat ng bundok. Nagulat siya nang makita ako at lumapit. "Ayos ka lang?" tanong niya. Agad akong umiling. "Ayos lang ako." "Nadulas lang," sagot ko sa limitadong Filipino na alam ko. Tiningnan niya ang aking tuhod at sinabing, "Sarado po dapat ang daan na ito. Delikado po rito." At kinuha niya mula sa kanyang backpack ang isang first aid kit. Sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa akin. Sa Switzerland, 12 beses na akong umakyat sa mga lisensyadong daanan ng bundok. Ilang beses ko nang naakyat ang mga matatarik na bahagi ng Alps. At ngayon, isang Pilipina ang nagsasabing delikado ito, parang isang insulto para sa akin. Iwinasiwas ko ang aking kamay at tumanggi. Kaya ko nang mag-isa, hindi ko kailangan ng tulong. Nagatubili siya sandali, at pagkatapos ay mahinahon na sinabi, "Pero paano kung mas malala pa ang mangyari sa iyo? Sino ang tutulong sa iyo?" Ang mga salitang iyon ay direktang tumama sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon, inamin ko sa sarili ko na nasa Pilipinas ako. Hindi ito Switzerland. Ngunit ayaw kong aminin. Tumayo ako. "Ayos lang ako," muli kong sinabi, at nilagpasan ko siya para magpatuloy. "Mag-ingat ka," sigaw niya mula sa likuran, ngunit hindi ako lumingon. Dangal. Iyon ang aking dangal bilang isang Swiss, bilang isang cabin crew na may 11 taong karera, at bilang isang mountaineer na umakyat sa Alps. Ngunit hindi nagtagal ang dangal na iyon. Muli akong nadulas. Sa pagkakataong ito, mas malala. Sa isang matarik na bahagi, nawalan ako ng balanse at gumulong patagilid. Sinubukan kong saluhin ang aking sarili gamit ang mga kamay, ngunit walang nangyari. Puno ng lupa at sanga ang aking mukha, at tumama ang aking pulso sa isang bato. Tumigil lang ako nang bumangga ako sa isang puno. Masakit ang buong katawan ko. Dumudugo ang aking pulso, at puno ng putik ang aking damit. May gasgas din ang aking mukha at puno ng mga tuyong dahon ang aking buhok. Hindi na ako makagalaw, o mas tamang sabihin, ayaw ko nang gumalaw.
Isang Swiss na hindi man lang makaakyat ng isang maliit na bundok ng maayos. Ang kaisipang iyon ang pumuno sa aking isipan. Dangal, hiya, pagkalito lahat ng iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang bagyo na yumanig sa aking dibdib. Sumandal ako sa puno at naupo. Sinubukan kong habulin ang aking hininga, ngunit nauna pang tumulo ang aking mga luha. Bakit ko nga ba pinilit na mag-isa? Hindi ko masagot ang tanong na iyon. Umihip ang hangin. Kinaluskos nito ang mga dahon at may narinig akong huni ng ibon mula sa malayo. Nanatili lang akong nakaupo doon. Wala na akong lakas o kagustuhang gumalaw. Gusto ko lang manatili roon. Walang iniisip, walang ginagawa. Doon lang. Ngunit lumipas ang oras at unti-unti nang lumubog ang araw. Alam ko, hindi ako maaaring manatili roon. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakasandal sa puno. Ang sugat sa aking pulso ay patuloy na kumikirot at masakit din ang aking tuhod. Ngunit wala pa rin akong ganang gumalaw. Noon, may narinig akong mga yabag. Marami sila, mga mountaineer na pababa na ng bundok. Nakita nila ako at nagulat. Kasama nila ang babaeng nakausap ko kanina. Siya ang unang tumakbo palapit sa akin. Ayos ka lang? Saan ang masakit? Tanong niya. Umiling lang ako, ngunit halata sa itsura ko na hindi ako okay. Nagsilapitan din ang iba pang mga mountaineer. Isang matandang lalaki ang kumuha ng first aid kit mula sa kanyang backpack. Sabi niya, lalagyan niya ng gamot ang aking pulso. Isang babae naman ang nag-abot ng wet tissue. Punasan mo ang putik sa mukha mo, sabi niya. Isang binata naman ang nag-alok ng chocolate bar. Para hindi ka maubusan ng lakas, kainin mo muna ito. Nalula ako, ngayon ko lang sila nakilala. Hindi ko alam ang kanilang mga pangalan o kung saan sila galing, pero bakit nila ako tinutulungan? Muling nagsalita ang babae kanina. Pwede ko bang lagyan ng gamot? Nag-aalala siya dahil mukhang malalim ang sugat sa aking pulso. Automatiko kong iniatras ang aking kamay. Ayos lang, sabi ko. Kaya ko nang mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong, pagtanggi ko. Ngunit hindi sila umalis, sabi ng matandang lalaki. Masyadong mapanganib ang daan para bumaba kang mag-isa. Sabayan ka na namin hanggang sa baba. Sumang-ayon din ang isang dalaga. Malapit nang dumilim, mas lalong magiging delikado. Nagsimula akong mailang. Ang kabaitan nila ay parang isang pabigat, o mas tamang sabihin, pakiramdam ko ay kinakaawaan nila ako. Sa Switzerland hindi ganito, bawat isa ay nakatuon sa sarili nilang gawain at hindi nakikialam sa iba. Iyon ang itinuro sa amin bilang normal. Ang lutasin ng mga problema ng mag-isa ay tanda ng kakayahan at dangal. Ngunit iba sila, hindi nila ako iniiwang mag-isa. Paulit-ulit silang nagtatanong, paulit-ulit na nag-aalok ng tulong. Para sa akin, tunog nito ay hinuhusgahan nila akong walang kakayahan. Tumayo ako, kaya ko nang mag-isa, muli kong diin. Salamat pero ayos lang po ako. Dahan-dahan na lang akong bababa. Nagtinginan ang mga mountaineer at dahan-dahan silang umatras. Ngunit hindi sila tuluyang umalis. Mula sa malayo, binabantayan nila ako. Hindi ko sila pinansin at nagsimula na akong bumaba. Bawat hakbang, kumikirot ang aking tuhod, ngunit tiniis ko. Kumikirot din ang aking pulso, ngunit binaliwala ko. Hindi ko maaaring ipakita sa kanila na mahina ako. Ngunit sa isang matarik na bahagi, muli akong nadulas. Sa pagkakataong ito, tuluyan na akong bumagsak. Natumba ako paharap at ang ginamit kong panukod ay ang kamay kong may sugat. Napasigaw ako. Sobrang sakit talaga. Muling dumugo ang aking pulso at naramdaman kong lalo pang bumuka ang sugat. Tumakbo palapit ang mga mountaineer. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nakatanggi. Wala na akong lakas kahit para tumayo. Hinawakan ako ng babae sa braso para tulungang tumayo. Sabi ng matandang lalaki, siya na ang magbibitbit ng aking backpack at inalalayan naman ako ng binata. Kinabukasan matapos ang insidente sa bundok, nagpasya akong pumunta sa ospital para sa sugat sa aking pulso. Iyon ang mariing bilin ng mga Pilipinong mountaineer na nakilala ko. Sa una, akala ko ay ayos lang, ngunit buong gabi itong kumikirot. Ang ospital na inirekomenda ng hotel ay medyo malayo sa lungsod. Tumatanggap daw sila ng mga dayuhang pasyente. Tumawag ako ng taxi at nagpunta roon. Pumasok kami sa expressway. Mabilis na dumadaan ang tanawin sa labas ng bintana. May mga bundok, may mga ilog. Mas maganda pala ang tanawin sa Pilipinas kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ng halos isang oras, nagtanong ang driver kung gusto ko raw munang huminto sa isang service area para raw makapag-CR at makapagpahinga. Pumayag ako. Pumasok ang sasakyan sa service area. Puno ng mga sasakyan ang parking lot. May mga tourist bus
at maraming mga kotse. Walang tigil ang paglabas-masok ng mga tao. Bumaba ako ng sasakyan. Pagpasok ko sa gusali, namangha ako sa lawak nito. Hindi hamak na mas malaki ito kaysa sa mga pahingahan sa Switzerland. Puno ito ng mga tao at iba't ibang tindahan. May mga restaurant, convenience store, souvenir shop at maging mga coffee shop. Tulala akong pinagmasdan ang tanawin. Ang mga pahingahan sa Switzerland ay mas simple. May CR, isang maliit na tindahan at ilang vending machine lang. Ngunit iba ang Pilipinas. Ang mga tao ay hindi nagmamadali. Dahan-dahan silang tumitingin sa mga tindahan, kumakain at nag-e-enjoy sa pamimili. Ang pahingahan ay hindi lang lugar para magpahinga, kundi isang espasyong kultural. Hinanap ko ang CR at pumasok. Malinis, nakakagulat na kalinisan, makintab ang sahig at walang kahit isang dumi sa mga lababo. Sapat ang toilet paper at may sabon. Para sa isang service area sa expressway, ang antas na ito ay mas malinis pa kaysa sa mga CR sa airport ng Switzerland. Lumabas ako at ginala ang food court. Napakaraming pagpipilian. Mula sa pagkaing Pilipino, Chinese hanggang Western, masyadong maraming pagpipilian. Pumunta ako sa pinakamadaming tao. Naisip ko, kung maraming tao, siguradong masarap. Tiningnan ko ang menu. Puro nakasulat sa Filipino. Halos walang salin sa ibang wika. Tanging mga larawan lang ang aking basehan. Habang nag-iisip, naramdaman kong may mga nakapila na sa likod ko. Naramdaman ko ang pressure. Nagmadali akong pumili ng isa. Base sa larawan, isa itong noodle soup. Mainit na sabaw na may noodles. Itinuro ko iyon para umorder. Mabilis na inihanda ng staff ang pagkain. Sobrang bilis. Wala pang 1 minuto, lumabas na ang mainit na mangkok. Nang magbabayad na ako, napansin kong mahaba na ang pila sa likod ko. Nagmamadali kong kinuha ang aking card. Ipinasok ko ito sa machine, ngunit nag-error. Sinubukan ko ulit, ngunit bigo pa rin. Nagtanong ang staff kung may iba akong card at nagmamadali kong hinalungkat ang aking wallet. Ramdam ko ang paghihintay ng mga tao sa likod. Uminit ang aking mukha. Mukhang nagkaproblema dahil dayuhan ang card ko. Nagbayad ako gamit ang ibang card at sa wakas, naging matagumpay. Dala ang tray. Naghanap ako ng upuan. Puno ng tao. Halos wala ng bakante. Sa wakas, nakakita ako ng isang maliit na mesa sa sulok at naupo. Inilapag ko ang pagkain sa mesa at muli itong tiningnan. Umaasap pa ang sabaw. Kinuha ko ang chopsticks. Ngunit hindi ko alam kung paano gamitin. Sa Switzerland, laging tinidor at kutsilyo ang ginagamit ko. Sinubukan kong kunin ang noodles, ngunit paulit-ulit itong dumudulas. Matapos ang ilang pagsubok, sumuko ako at kinuha ang kutsara. Sumubo ako ng kaunting sabaw. Masarap, ngunit sobrang init. Nakakapaso sa dila. Nagmadali akong maghanap ng tubig, ngunit walang nakalagay sa mesa. Tumingin ako sa paligid. Mukhang kanya-kanyang kuha ng tubig ang mga tao. May water dispenser siguro sa isang lugar, ngunit hindi ko alam kung saan. Naisip kong magtanong sa katabing mesa, ngunit hindi ako marunong mag-Filipino, kaya hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Nagpasya akong tiisin na lang. Nagpatuloy ako sa pagkain. Mainit, pero gutom ako. Unti-unti na rin akong nasasanay. Noon, tumayo ang isang matandang babae na nakaupo sa katabing mesa. May dala siyang baso, nagpunta sa isang lugar at bumalik na may lamang tubig. Nang dumaan siya sa harap ko, huminto siya. Tiningnan niya ako at may sinabi. Kahit Filipino, sa kanyang ekspresyon at kilos, naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Tinatanong niya kung gusto ko ng tubig. Nagatubili ako. Hindi ko siya kilala. Bakit niya ako pinapansin? Hindi na hinintay ng matandang babae ang aking sagot at muli siyang nagpunta sa water dispenser. Kumuha siya ng isa pang baso ng tubig at inilagay sa aking mesa. Hindi ko napigilang sabihin, "Salamat po." Ngumiti ang matandang babae at bumalik sa kanyang upuan. Tulala kong tinitigan ang basong may tubig. Isang baso ng tubig mula sa isang estranghero. Maaring maliit na bagay lang ito para sa iba, ngunit para sa akin, hindi. Sa Switzerland, hindi mangyayari ito. Ang hindi pakikialam sa isa't isa ay tanda ng paggalang. Bawat isa ay nakatuon sa sarili nilang gawain. Ngunit iba ang Pilipinas. Nakita ng matandang babae na nahihirapan ako at hindi niya ako kayang lampasan lang. Ang pag-abot ng isang baso ng tubig ay tila isang natural na bagay para sa kanya. Uminom ako ng isang lagok, malamig at nakakaginhawa. Kumalma ang aking napasong bibig at sa hindi maipaliwanag na dahilan, muntik na akong maiyak. Ganoon din sa bundok, tinulungan ako ng mga tao.
Tinanggihan ko iyon at nainis. Ngayon, ganoon ulit. Bakit ganito kalaki ang epekto sa akin ng isang maliit na kabaitan? Tumingin ako sa direksyon ng matandang babae. Kumakain siya habang nakikipag-usap sa isang batang mukhang apo niya. Isang ordinaryong eksena. Ang pagbibigay niya sa akin ng tubig ay hindi isang espesyal na bagay para sa kanya. Siguro, isa lang itong normal na gawain. Natapos akong kumain at tumayo. Bahagya akong yumuko sa matandang babae bilang pagbati. Ngumiti rin siya pabalik. Paglabas ko ng service area, lumingon ako. Puno pa rin ito ng mga tao at sigla. Bumulong ako sa aking sarili. Bakit ganito na lang ang epekto sa akin ng Pilipinas? Bumalik ako sa taxi. Nagtanong ang driver, "Nakapagpahinga ka ba ng maayos? May kinain ka ba?" Maikli akong sumagot. "Nakumain ako ng noodles, masarap pero mainit." Tumawa ang driver at sinabing, "Mainit talaga ang mga noodles dito, pero masarap, di ba?" Tumango ako. Kung tatanungin kung masarap, ano ang isasagot ko? Masarap ang lasa, ngunit hindi lang iyon. Muling pumasok ang sasakyan sa expressway. Habang papunta sa ospital, pinagmasdan ko ang tanawin sa labas. Masakit pa rin ang aking pulso, ngunit may kaunting pagbabago sa aking puso. Gulong-gulo pa rin, ngunit may halong kaunting init sa kaguluhang iyon. Isang baso ng tubig. Iyon lang, ngunit ang isang basong iyon ay mas mainit pa kaysa sa anumang kabaitang natanggap ko sa buong buhay ko. Nang makarating ako sa ospital, kinakabahan ako. Ang mga ospital sa Switzerland ay gumagana sa pamamagitan ng appointment. Kailangan mong mag-book ilang linggo bago ka makita at halos imposible ang walk-in. Maliban kung emergency, normal ang mahabang paghihintay. Akala ko ganoon din sa Pilipinas. Pumunta ako sa reception. Nagtanong ang staff, "May appointment po ba kayo? Ano po ang masakit?" Sinabi kong wala akong appointment at gusto kong ipatingin ang sugat sa aking pulso. Tiningnan ng staff ang computer sandali at sinabing maaari akong makita agad. Nagulat ako. Walang appointment pero makikita agad? Kung sa Switzerland ito, kailangan kong maghintay ng ilang araw. Dinala ako sa waiting area. Medyo marami ang tao, ngunit kalmado ang kapaligiran. Ang mga tao ay nakatingin sa kanilang mga smartphone o nagbabasa ng magazine. Naupo ako sa isang sulok. Tiningnan ko ang aking pulso. Ang band-aid na inilagay ng mga mountaineer kahapon ay lukot na at medyo namumula ang paligid ng sugat. Mga 10 minuto ang lumipas, tinawag ang pangalan ko. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Pumasok ako sa klinik. Isang lalaking mukhang kalmado ang doktor. Ngumiti siya, bumati at mukhang relaxed. "Pakita po ng pulso ninyo," sabi niya. Dahan-dahan kong inalis ang band-aid. Lumitaw ang sugat. Mas malalim ito kaysa sa inaasahan ko at namumula at namamaga ang paligid nito. Maingat na sinuri ng doktor. Nagtanong siya kung kailan at paano ako nasugatan. Ipinaliwanag kong nadulas ako sa bundok. Tumango ang doktor at sinabing, maayos ang pagkalinis at first aid na ginawa. Sinabi kong tinulungan ako ng mga Pilipinong mountaineer. Ngumiti ang doktor. Ganyan talaga ang mga Pilipino, hindi nila kayang pabayaan ang taong nangangailangan. Muli niyang nilinis ang sugat at nilagyan ng bagong benda. Habang nagsusulat ng reseta, ipinaliwanag niyang antibiotics at pain reliever. 1 linggo lang, magiging ayos na ito. Natapos ang konsultasyon, pumunta ako sa cashier. Nag-aalala ako kung magkano ang babayaran. Sa Switzerland, kahit simpleng konsultasyon ay napakamahal. Sinabi ng staff ang halaga. Napatanong ako ulit. "Sigurado po kayong iyan ang halaga?" Tumango ang staff. Kinumpirma niyang kasama na roon ang bayad sa doktor at gamot. Hindi ako makapaniwala. Wala pa ito sa kalahati ng babayaran ko sa Switzerland. At iyon ay kahit wala akong appointment at nakita agad. Nagbayad ako gamit ang card. Sa pagkakataong ito, walang error at naging maayos ang lahat. Pumunta ako sa pharmacy. Ibinigay ko ang reseta at mabilis na inihanda ng pharmacist ang mga gamot at maingat niyang ipinaliwanag kung paano inumin. 3 beses sa isang araw, pagkatapos kumain, detalyado niyang sinabi. Kinuha ko ang mga gamot at lumabas ng ospital. Maaraw pa rin sa labas. Mainit ang sikat ng araw at presko ang hangin. Naupo ako sa isang bench. Tiningnan ko ang bagong benda sa aking pulso. Malinis at maayos ang pagkakabalot. At nag-isip ako, hindi ko akalain na ganito ka-episyente ang medical system ng Pilipinas. Mabilis, abot kaya, at mabait. Ipinagmamalaki ng Switzerland na isa itong advanced na bansa. Naniniwala kaming world-class ang aming medical system. Ngunit imposible ang walk-in consultation na walang appointment at napakamahal ng bayad. Ngunit iba ang Pilipinas. Kahit walang appointment, nakita agad ako
at makatwiran ang bayad. Mabait ang doktor at maingat magpaliwanag ang pharmacist. Napabuntong hininga ako. Isa-isang gumuho ang aking mga maling akala tungkol sa Pilipinas. Ang bansang akala ko'y makaluma ay mas episyente pa pala. Ang lugar na akala ko'y mapanganib ay mas ligtas pala. Tumunog ang aking telepono. Mensahe mula kay Clara. Bukas na raw ang alis natin. Lumipas na ang bagyo at bumalik na sa normal ang mga flight schedule. Tulala kong tinitigan ang screen. Sa wakas, makakauwi na. Makakabalik na sa Switzerland, sa lugar na aking kinalakihan. Ngunit bakit ganoon? Hindi ako masaya. O mas tamang sabihin, halo-halo ang aking nararamdaman. Gusto kong umuwi. Ngunit kasabay nito, parang mayroon pa akong hindi natatapos na gawain. Tumayo ako. Habang nasa taxi pabalik sa hotel, nakita ko ang tanawin ng lungsod. Mga taong abala, mga sasakyang dumadaan, isang ordinaryong tanawin. Ngunit para sa akin, hindi na ito ordinaryo. Sa bansang ito marami akong naranasan. Ang emergency landing sa gitna ng super typhoon, ang pagkabigo sa bundok, ang kabaitan ng mga tao, at ang karanasan sa ospital ngayon. Bawat sandali ay yumanig sa aking mga maling akala. Nakarating ako sa hotel, pumasok ako sa kwarto at naupo sa kama. Muli kong tiningnan ang benda sa aking pulso. Dalawang alaala ang nakapaloob dito. Ang isa ay ang benda mula sa mga mountaineer sa bundok. Ang isa naman ay ang benda mula sa ospital. Parehong simbolo ng tulong na natanggap ko sa Pilipinas. Kinuha ko ang aking laptop mula sa bag. Kailangan ko nang gawin ang ulat para sa head office. Matagal ko na itong ipinagpaliban, ngunit hindi na pwede pa. Inilagay ko ang aking mga kamay sa keyboard. Ngunit muli, hindi ko alam kung ano ang isusulat. Ang mga objektibong katotohanan lang ba ang dapat kong isulat? Ang emergency landing dahil sa bagyo, ang pagtanggap ng MCIA, ang kaligtasan ng mga pasahero. Ganoon lang ba? O dapat ko ring isulat ang aking naramdaman? Na mas kahanga-hanga pala ang Pilipinas kaysa sa inaasahan ko na mali ang aking mga maling akala. Nag-isip ako sandali at sa huli, isinara ko ang laptop. Bukas na lang, sabi ko sa sarili. Bago umalis, doon ko na tatapusin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Lumalalim na ang gabi sa Pilipinas. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod at buhay pa rin ito. Bumulong ako sa aking sarili. Bukas, aalis na ako sa lugar na ito. Uuwi na ako. Ngunit, talaga bang hindi ko na ito kilalang lugar? Ngayon, hindi na ako sigurado. Umaga ng aming pag-alis, maaga akong nagising. Isang maliwanag na asul na langit ang bumungad sa akin sa labas ng bintana. Lubusan nang lumipas ang bagyo at napakaganda ng panahon. Perpekto para sa paglipad. Inayos ko ang aking mga gamit. Hindi naman gaanong marami. Ilang araw lang naman akong nanatili. Ngunit habang isinasara ko ang aking maleta, isang kakaibang pakiramdam ang naramdaman ko. Tila mas mabigat ito. Hindi ang mga gamit, kundi ang aking puso. Tiningnan ko ang aking telepono. May mensahe na naman mula sa head office. Isang paalala kung kailan ko isusumite ang ulat. Sa pagkakataong ito mas matigas ang tono. Kapag naantala, ikokonsidera ang aksyong pang-HR. Isang babala ang kasama. Napabuntong hininga ako. Binuksan ko ang laptop. Hindi na ito maaaring ipagpaliban pa. Sa harap ng blankong dokumento, nagsimula akong mag-type. Ulat sa emergency landing. Petsa, oras, ruta, kondisyon ng panahon. Inihanay ko ang mga objektibong katotohanan. Ang pagsasara ng NAIA, Clark at Davao. At ang katotohanan ang Mactangen Cebu International Airport lang ang bukas. Madali lang hanggang dito. Ngunit ang susunod na bahagi ang problema. Proseso ng paglapag, pagtitiyak sa kaligtasan ng mga pasahero at ebalwasyon sa pagtugon ng Mactangen Cebu Airport. Huminto ang aking mga daliri. Ano ang dapat kong isulat? Ang buong katotohanan na perpekto ang sistema ng MCIA, na sa gitna ng bagyo, matatag ang runway, na mabilis ang pagtugon ng ground staff? Kung isusulat ko iyon, ano ang sasabihin ng head office? Tatanungin nila, bakit sa Pilipinas pa? Hahanapan nila ako ng butas. Inalis ko ang aking mga kamay sa keyboard. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang tanawin ng Pilipinas sa umaga. Mga taong papasok sa trabaho, mga tindahang nagbubukas, ang paggising ng lungsod. Pumasok sa isip ko ang Pilipinas na nakita ko sa loob ng ilang araw. Ang runway na hindi nayanig sa gitna ng bagyo. Ang mga mountaineer na tumulong sa akin sa bundok. Ang matandang babae sa service area na nagbigay ng isang baso ng tubig. Ang ospital na nagbigay ng magaling na serbisyo kahit wala akong appointment. At higit sa lahat,
Ang mga taong hindi nagwalang bahala sa isang dayuhang tulad ko. Muli akong humarap sa keyboard at isinulat ko. Ang pagtugon ng Mactangen Cebu International Airport ay propesyonal at episyente. Sa gitna ng bagyo, normal na gumana ang kanilang sistema at ang kaligtasan ng mga pasahero ay binigyan ng pinakamataas na prioridad. Ang kakayahan ng Pilipinas sa mga emergency situation ay higit pa sa aming inaasahan. Hindi na huminto ang aking mga daliri. Nagpatuloy ako sa pagsusulat. Kung maaari akong magdagdag ng personal na opinyon, sa pamamagitan ng karanasang ito, lubos kong naunawaan ang panganib ng maling akala, prejudice. Ang aking mga paniniwala tungkol sa Pilipinas ay taliwas sa katotohanan at nakaapekto ito sa aking profesional na pagpapasya. Huminto ako sandali. Dapat ko ba talagang ipadala ito? Ang pag-amin sa sariling pagkakamali ay maaaring mapanganib, ngunit hindi ko kayang magsinungaling. Nagpatuloy ako. Sa hinaharap, naniniwala akong kailangan ng muling pagsusuri sa ating mga ruta sa Asya, lalo na sa Pilipinas. Sa aspeto ng kaligtasan at kahusayan, ang infrastruktura ng abyasyon ng Pilipinas ay isang maaasahang antas. Inilagay ko ang huling tuldok at binasa ko muli ang ulat, objektibo, ngunit tapat. Hindi ko binago ang mga katotohanan at isinama ko ng tapat ang aking karanasan. Pinindot ko ang send button, ipinadala na ang ulat sa head office. Wala nang atrasan. Isinara ko ang laptop at sa hindi maipaliwanag na dahilan, gumaan ang aking pakiramdam. Habang nasa taxi papuntang Paliparan, pinagmasdan ko ang tanawin sa labas, ang mga kalye ng Pilipinas na dumadaan. Isang pamilyar na tanawin. Ilang araw lang ang nakalipas, ito ay isang hindi kilala at nakakatakot na lugar. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ko rito. Kinausap ako ng driver. Kumusta ang Pilipinas? Gusto mo bang bumalik? Nag-isip ako sandali at sumagot ako. Nakakatakot sa simula pero iba na ngayon. Tumawa ang driver at sinabing, ganyan talaga ang Pilipinas. Sa simula, ganyan ang tingin ng lahat. Pero kapag naranasan mo na, magbabago ang isip mo. Tumango ako, totoo nga, nakarating kami sa MCIA. Ang parehong paliparan kung saan kami nag-emergency landing ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon, payapa ito. Ang mga tao ay maluwag na naglalakad at lahat ay gumagana ng maayos. Pagkatapos mag-check-in, nagpunta ako sa departure gate. Noon, may tumawag sa pangalan ko. Lumingon ako at nakita ko ang babae mula sa bundok. Hindi siya nakasuot ng pang-akyat, kundi ordinaryong damit, ngunit malinaw kong natatandaan ang kanyang mukha. Lumapit siya. Nagkataon lang, papunta akong business trip, paliwanag niya. At tinanong niya kung ayos na ang aking pulso. Ipinakita ko ito. Nagpagamot na ako sa ospital. Ayos na, sabi ko. Ngumiti siya. Mabuti naman. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Salamat, sabi ko. Taos puso akong nagpasalamat sa pagtulong niya sa bundok. At sa kabila ng pagiging masungit ko, hindi niya ako pinabayaan. Kumaway siya at sinabing, wala iyon, normal lang iyon. Kahit sino naman gagawin iyon. Ngunit alam ko, hindi lahat ay gagawa noon. Hindi sa lugar na aking pinanggalingan. Nagpaalam kami at nagpunta na ako sa gate. May kaunti pang oras bago ang boarding. Naupo ako sa isang bench at huling sinulyapan ang tanawin ng Pilipinas. Mga taong tumitingin sa duty free, mga taong nagkakape, mga taong nagmamadali. Isang ordinaryong tanawin sa paliparan. Ngunit para sa akin, espesyal ito. Sa lugar na ito, nagbago ako. Tumunog ang aking telepono, sagot mula sa head office. Natanggap na raw nila ang ulat at isang hindi inaasahang pangungusap ang sumunod. Salamat sa iyong tapat na ebalwasyon. Isasama namin sa agenda ang muling pagsusuri sa mga ruta sa Pilipinas. Tulala kong tinitigan ang screen. Tinanggap nila ang aking ulat. Kinilala nila ang aking karanasan. Uminit ang aking dibdib. Umalingaw-ngaw ang anunsyo para sa boarding. Tumayo ako. Habang naglalakad papunta sa gate, huli akong lumingon. Nakita ko ang Pilipinas, ang lugar na kinatatakutan ko noon, ang bansang pinaniniwalaan kong mapanganib, ang lugar na hinusgahan kong makaluma. Ngunit lahat ng iyon ay mali. Matatag ang Pilipinas. Isang bansang may sistemang hindi nayayanig kahit sa gitna ng bagyo. Isang lugar kung saan nakatira ang mga mababait na taong hindi pinababayaan ang mga estranghero. At higit sa lahat, ang bansang dumurog sa aking mga maling akala. Sumakay ako sa eroplano, naupo at ikinabit ang seatbelt. Sa labas ng bintana, nakita ko ang runway ng MCIA, ang parehong runway kung saan kami lumapag sa gitna ng bagyo. Nagsimula ang paghahanda para sa take-off. Lumakas ang tunog ng makina at nagsimulang gumalaw ang eroplano.
Habang tumatakbo kami sa runway, bumulong ako sa aking sarili, ang mas malakas pa kaysa sa bagyong iyon ay ang sistema ng bansang ito. At higit sa lahat, ang puso ng mga tao rito. Umalis ang eroplano patungo sa kalangitan. Unti-unting lumiliit ang Pilipinas, ngunit sa aking puso, lalo itong lumalaki. Napapikit ako at napagtanto ko, ang emergency landing na ito ay hindi lang isang simpleng insidente sa abyasyon. Ito ay isang pagbabago sa aking buhay. Ang aking kayabangan, mga maling akala at mga paniniwalang akala ko'y tama lahat ay nayanig. Ngunit pagkatapos noon, may mga bagong bagay na sumibol. Pagpapakumbaba, isang bukas na isipan, at paggalang sa ibang kultura. Babalik ako sa Switzerland. Ngunit hindi na ako ang dating ako bago umalis dito. Binago ako ng ilang araw ko sa Pilipinas. At balang araw, babalik ako sa lugar na ito. Sa pagkakataong ito, hindi na may dalang maling akala, kundi may paggalang. Hindi na may takot, kundi may pananabik. Hindi bilang isang lugar na dapat iwasan, kundi bilang isang lugar na gusto kong balikan. Sa inyong lahat, maraming salamat sa pakikinig sa aking mahabang kwento. Ako si Elian, dating Chief Cabin Crew sa isang airline sa Switzerland. Sa loob ng 15 taon kong karera, hindi na mabilang ang mga flight na aking naranasan. Ngunit ang ilang araw ko sa Pilipinas ay mas makabuluhan kaysa sa alinman sa mga iyon. Sa Pilipinas, natagpuan ko ang isang bagay na mas malakas pa kaysa sa bagyo. Ito ay ang sistemang hindi nayayanig kahit sa emergency at ang mainit na puso ng mga taong hindi pinababayaan ang mga estranghero. Napagtanto ko kung gaano kapanganib ang aking mga maling akala at kung gaano kayabang ang paghusga sa mga bagay nang hindi ito direktang nararanasan. Sa pamamagitan ng kwentong ito, nais kong mag-iwan ng isang maliit na mensahe sa inyo na ang mga bagay na pinaniniwalaan nating normal at karaniwan ay minsan pala ay mga maling akala. At ang takot sa hindi kilala ay minsan naglalayo sa atin sa katotohanan. Itinuro sa akin iyon ng bansang Pilipinas. Isang bansang may infrastruktura na kayang magpalapag ng ligtas kahit sa gitna ng bagyo. Isang bansang may mga taong hindi nagbubulag-bulagan sa isang dayuhang nadapa sa bundok. Isang bansang may kabaitang mag-abot ng isang baso ng tubig sa isang estranghero. At higit sa lahat, isang bansang dumurog sa aking kayabangan at nagturo sa akin ng pagpapakumbaba. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito, at kung naging makabuluhan para sa inyo ang aking tapat na kwento, lubos kong ikagagalak kung pipindutin ninyo ang like button. At kung magsusubscribe din kayo sa channel, makakapaghatid pa ako ng mas magagandang kwento sa hinaharap. Nawa ay balang araw, tulad ng aking naranasan, matuklasan ninyo rin ang katotohanang nasa likod ng mga maling akala. Ang sandaling iyon ay maaaring magbago rin ng inyong buhay. Muli, maraming salamat sa inyong oras. Nawa'y maging ligtas ang inyong mga paglalakbay at nawa'y tingnan ninyo ang mundo ng may bukas na isipan. Salamat.